Samantala po, ngayon ay Huwebes na ngayon, September 14, 2017. Sumisikat-sikat ng araw kahapon pa, pero bandang hapon medyo makulimlim na naman at may mga ambon-ambon. Yung pong dalawang bagyo na bumisita sa ating bansa ay pareho na pong nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas sa mga sandaling ito. Ngunit umiiral naman ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan at Mindanao na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papauri na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ang Kalakang, Maynila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin na kung minsan ay may pulo-pulong mga pagkulog at pagkidlat. Higit na mangulanin, umaga pa lang, mga taga Mimaropa. Uulanin daw kayo dyan ngayong umaga na ito. Mimaropa, Bicol, ilang bahagi ng Calabarzon at ilang panig ng Zambales, Bataan at Aurora. At sa hapon, sa umaga yan Mimaropa, Bicol, Calabarzon, Zambales, Bataan at Aurora. Sa hapon naman, asahan ng mga pagulan sa iba pang lugar sa Luzon hanggang sa matinding ulan ang mararanasan naman dyan sa Cordillera. Saksi sa Double B! Good morning, alas 6:05 na ang oras sa buong Pilipinas. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Tama-tama naman, 101 araw na lang ay Pasko na. Merry Christmas! Papasok na ang amihan, mga kapuso, ng mga last week of October, November, yan. Pero may mga bagyo-bagyo pa rin. Sabi ng Pag-asa ay mga 1 hanggang 2 bagyo pa mararanasan sa buwan ng Setyembre, mga kapuso. Habang hinihintay natin ang Pasko, ay doon naman po sa House of Representatives. Inaprobahan na ng Kamara sa ikatlo at pinalapagbasa ang panukalang nagbabawal sa mga negosyante na lagyan ng expiry date ang mga gift check, gift certificate at gift card. Yun. Ito, pag ito'y natuloy, maganda-ganda ito. Nakalusot sa plenaryo. Boto 200 against 12. 12 lang ang kumontra. House Bill number 6016. An act reversing the issuance, use and redemption of gift checks, gift certificates and gift cards na inakda ni Iloilo Representative Ferginel Beron. Ito po, nakasad sa panukala pagbibigay ng 5% diskwento sa mga bibili ng gift certificate. Sabi ni Beron, wala na dapat expiration date ang mga gift certificate dahil bayad na ito ng bumili. Kanya na yan mga kapuso. Kaya dapat siya ang masusunod kung ano ang gagawin niya dyan, kailan niya i-redeem yan. Noong Agosto, inaprobahan ng Senado ang bersyon ito ng panukala. At sa ilalim po ng panukala, dinakda ni Senator Juan Miguel Zubiri, ituturing na labag sa batas ang pagpapataw ng expiry date sa mga stored value, credit o balance ng gift check. Pinagbabawalan din ng mga negosyante na tanggihan o hindi kilalanin ng mga hindi nagamit na halaga, credit o balanse ng gift check. Ipinunto ni Zubiri. Sino bang Zubiri ito? Ito'y kapatid ni... Ito pala si Senator Juan Miguel Zubiri pala ito. May kapatid siya sa House of Representatives, Manuel Zubiri, di ba? Yun ang congressman ngayon. Ayan. Si Senator Zubiri, pinunto niya na mga gift certificate, check o card ay katulad din ng cash o salapi. Binibilian niya mga ito sa pamagitan ng pera at ang pera ay wala namang expiry date. Mismo! Senator, sakaling tuluyang maging batas, sino mang lalabag ay pagmumultahin ng hindi bababa sa 50,000 piso hanggang 1,000,000 piso, mga kapuso. Saksi sa Double B! Alas 6:08 na ang oras sa buong Pilipinas. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Saksi sa Double B! 6 na beses tumirik ang MRT kahapon. Walang kakupas-kupas. Saksi sa Double B! Tayo naman po ay dadako muli. Gagalugarin natin ang MRT. Una natin tutunguhin ang MRT North Avenue Station. Alamin natin ang kondisyon ng MRT ngayong araw na ito. At kung may scheduled ba na aberya ngayong araw nito. Alagatos, good morning and good luck. Yan ang hindi ko masasagot, Kuyang Melo, kung mayroong scheduled na aberya. Ini-schedule na pala ang aberya. O naman, dapat sa araw-araw may aberya. Walang mintis. Walang mintis na may aberya. Simula pa naman kaninang alas 4:30 hanggang sa mga oras na to, ay wala pa naman na aberya na nangyayari dito sa MRT at sana
sana at sana ay wala naman sana dito sa bahagi. At nasa 6 na tren lang yung ng MRT ang bumibiyahe sa mga oras na to, Kuyang Melo. Ha? Oo. Simula kaninang alas 5 na madaling araw, ito'y batay sa paabiso ng DOTR. Gayunman, unti-unti rin madaragdagan ang bilang ng mga tren na nasa linya ng MRT habang paparami ang bilang ng mga pasahero. Kahapon umabot sa 15 mga tren lang ang bumibiyahe ng tren ng MRT, sa kabila na dapat ay 20 mga tren ang kailangan nasa linya ng MRT. Yun kasi ang required Oo. na dapat 20 tren. Aba, ba't siyam lang yan? Ano siya, 6 pa nga lang eh. Anim? Oo, Anim? simula kaninang alas 5 ha. Ay, rush hour na ngayon? Baka ngayon nadagdagan na dahil kanina marami na ako nakikita na umaakyat-akyat na mga tren mula sa linya. So, ilan na ngayon? Ngayon ay wala pang karagdagang mga impormasyon na ibinibigay yung MRT kung ilan na. Ito, ngayong alas 6 ng umaga ay 16 na raw. Ayo, kita mo naman. 16 na tren na. Masyado ka mainipin. Kasi Oh. ginugulat ako sa mga aberya Oo. dito sa MRT. Isipin mo na lamang noong nakalipas na araw, pati wiper problema. Antindi naman yan. Matindi dito Alam mo, sa MRT. Alam mo yung wiper sa pangkaraniwang sasakyan, yun yung mga tinatawag natin na pwedeng paltan. Pinapaltan talaga yan. Yan yung mayat maya ay pinapaltan. Halimbawa, 1 taon, palit ka dahil sa, siyempre, nadudurog-durog na yung goma niyan. At saka kung yan man ay magkakaproblema, Kuyang Melo, madali mong makikita yan. Yes. Madali mong mapapalitan yan. Yes. At kapag talagang babiyahe ka, posible namang hindi nakikita nung pinakapiloto ng MRT na may problema yung kanilang wiper. Siyempre, pag medyo yung piloto ba tawag doon? Operator. Yun. Basta yung operator. Pag yung operator medyo duduling-duling na doon sa wiper, na parang yung wiper ay parang pumapalag-palag na. Hindi tumatalon-talon tumatalon, hindi na smooth ang kasi mapapansin mo ang wiper kung magandang klase pa Tsaka bungi-bungi. Oo, yung bang suabe-suabe yung hagod. Suabe-suabe yung hagod na ganyan. Hindi yung pumapalag-palag. Yun. So, yung mga ganyang bagay, pati pa na nagiging problema pala yan. Nagiging problema pa yan. Kaya na pala- dapat hindi naman sana. Kaya pala si Yusek Cesar Chavez parang talagang nanggagalaiti na yan. nagsasawa na talaga sa dami ng problemang dinat na nila dyan sa MRT na yan Nanggagalaiti na nga yan Oo. Kung makakausap mo lang yan si Yusek Chavez, talagang Baka maya-maya, baka swertehin tayo. dahil sa talagang sumasakit na yung kanilang ulo sa araw-araw na ibinibigay na problema ng MRT, at gayon na rin yung maintenance provider ay hindi pa maayos-ayos ang operasyon ng MRT. Muntakin mo, kahapon ilang aberya yung nangyari, 6 na beses nagbaba ng pasahero ng tren ng MRT dahil sa samot-saring problema. Noong Martes naman, 2 beses nagka-problema ang MRT. Kabilang na nga yung problema sa wiper dahil sa umuulan-ulan, bumabagyo. At noong Lunes, 5 beses nagka-aberya ang operasyon ng MRT, at kabilang sa problema ay ang riles, kaya nagpatupad pa ng provisional service. Yung riles, riles. Tindi naman yun. Saan lugar yun? Saan lugar? Dito sa may bahagi ng bago makarating ng Shaw Boulevard, kung di ako nagkakamali, nagka-problema. Naku, delikado yan. Talagang isipin mo na lamang, lahat yata ng problema, kumbaga sa may sakit lahat ng sakit sinalunan nitong MRT Matindi yan, Ay, samantalang mas matanda pa yung dyan, yung LRT Line 1. Kaya nga Line 1 kung tawagin yun, di ba? Panahon pa rin ako yun Kaya nga pagkatapos eto, kabago-bago lang, ang daming problema ang kinakarap, at hindi pa yan, Kuyang Melo, di ba nga, lumabas din na sinabi na ng DOTR, hindi ba pakinabangan yung mga bagong bagon na binili, mga bagong luma, dahil ang tagal nang nakarating yan dito Yun na nga, yun sinasabi ni Yusek Chavez Bakit hindi akba? Dahil mas mabigat daw yung mga bagon. Wala pang pasero, mabigat na. Ayun na nga
Overloaded na. Oo. Ayan. Kapag nag-unload ka, wala kang i-unload. Ayan na nga eh. Nako. Ay, maya-maya, nandyan na si Yusek Chavez. Ayan, nako. Oo. At sana, sa patuloy na pagtutok natin dito sa MRT North Avenue Station ay walang mangyaring problema. Anyo Kapusoalang Gatos ng GMA Super Radio DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Alas 6:14 na. Babatiin muna natin ang happy birthday nga pala. Happy birthday! Si Carlo Mateo. Na kanina ay nakaupo sa programa ko. Salamat, Kaloy, ha. Kahit birthday mo ay sinalo mo ako. Saksi sa Double B! Tayo naman na sumasalo kay Mike Enriquez ngayong umaga na ito. Nasa linya na po natin. Huwag na nating masyadong paghintayin. Si Yusek Cesar Chavez, ang Undersecretary for Rail, nakikinig na sa atin. Yusek Chavez, good morning po sa inyo, Yusek. Magandang umaga, Melo. Opo, magandang umaga rin po. Unang-una po, ay balitaan nyo nga po kami dahil 6 na beses pala nagkabiri ang MRT kahapon. Ano ho ba mga nangyari doon, Yusek? Correction, Melo. 6 na beses, pero umaga. Umaga? Kapag mayroong pang aberya sa gabi. Sa hapon. Ganon pala. Ilang aberya pa nung badang hapon o gabi? Nakadalawa pa. Nakadalawa? Halos 8, no? Uy. May mga pag-aberya dyan na hindi na recorded sapagkat walang laman yung walang laman Yung na tren. pasahero yung tren. Opo. Minsan umaabot siya ng 8 hanggang 10. Oho. Pero yan ay hindi na recorded kasi walang pasahero. But Oho. technically sa amin recorded yan, hindi na nga lang published. Dapat kahapon, mga 8 yan. 8 beses na Oho. nagkaroon tayo ng aberya, napektado ang ating mga pasahero. Ano po, Yusek, ang mga dahilan? Pare-pareho ba kahapon? Mula nung naging Assistant Secretary for Rail ako, Mhm. ang una nating ginawa ay 3 bagay. Mayroon kasing consultant na hinire ang nakarang administrasyon. Ginamit natin yon, ni-utilize natin ng todo-todo para magkaroon ng evaluation ng sistema. Opo. Pangalawa, nag-create tayo ng review committee. Ito naman yung mga dati kong katrabaho Oho. sa LRTA ng mga senior engineers. Mhm. On 2 occasions, sa kanilang mga pag-aaral, lumilitaw na yung top 3 na dahilan ng pagkasira ng tren ay ang mga sumusunod. Number 1, Opo. yung traction motors. Mhm. Yun yung madalas. Pangalawa is yung signaling. Mhm. Pangatlo, pumapasok yung pintuan, Mhm. yung problema, interrelated system, interlocking. So sapagkat alam na natin ito, sinabi natin sa Buri sa maraming pagkataon, dito kayo mag-concentrate sa pagbibili ng spare parts. Mhm. Una-una, hindi namin kailangang sabihin sa kanila yon sapagkat alam nila. Yung bawat sira dyan ay recorded, permado ng Buri, Busan at ng DOTR. And therefore, every day, every time na may sira yan, recorded yan. And therefore, alam nila yung sira at alam nila ang source at dapat nila ang gagawin. Ano? Mhm. Ano ang problema? Opo. Hindi sila bumibili ng tamang spare parts. Melo, Mhm. tayo ay September 2017 na. In other words, 1 taon na at siyam at halos 1 taon at 9 na buwan na. Mahaba na. Nung ako ay Deputy Administrator ng LRT, 2004 to 2010, Opo. ang pagbibili ng spare parts ay abutin ka ng 6 na buwan Oho. hanggang 8 buwan. Ito, more than 1 year na at magdadalawang taon na. Kung wala ka pa rin spare parts at hindi pa rin sapat ang spare parts na nabibili mo, ang ibig sabihin may problema ka na talaga, financially and technically. Oho. Yun ang dahilan kung bakit matibay ang ating paninindigan at detallado ang ating paninindigan na dapat i-terminate na ang kontrata ng Buri. Ayun. At yan ay nasa proseso na ngayon. May hanggang bukas ang General Manager ng MRT3 para isubmit yung kanyang validation. Pagkatapos ng validation na yan, isasubmit yan kay Secretary, bibigyan ng kopya ang Buri para sila magkomento at doon finally magpapasya ang ating Secretary. Ayun, okay. So kung kaalisin yung Buri, Yusek, may ipapalito ba tayo dyan? Lagi tayong handa sa anumang contingency sapagkat yan ang trabaho ng gobyerno. Opo. Nangyari na yan sa ibang mga linya, bawa sa LRTA, kapag ka naalis ang contractor, ang maintenance service provider, may kagyat na tinatawag na MTT, Maintenance Transition Team. Oho. Ang trabaho ng Maintenance Transition Team, gobyerno yan, pansamantalang siyang nagpapatakbo ng maintenance service Mhm. at immediately habang siyang nagpapatakbo ng maintenance service, siya rin ang immediately ay i-commence niya ang panibagong bidding. Opo. Ang gusto natin, kung mangyari ito, ang bidding, very, very transparent.
lahat ng members of the board of directors, lahat ng may-ari, lahat ng managers, ng mga bidders ng magpa-participate, dapat i-publish, i-broadcast para malaman natin kung may technical capability o may conflict of interest o kaya ay walang financial capability. So, yun ang protection sana ng gobyerno lagi. Opo. Pero Yusek, saan po magdagaling yung mga magbubuo nung maintenance transition team? Melo, sa mga nakikinig sa atin, yung mga nasa maintenance service provider ngayon ng ay galing din yan sa Sumitomo. Okay. Galing din yan doon sa mga nakaraang maintenance service provider. Ang ginagawa dyan, kapag ka nagpapalit ng management, nagpapalit lang ng damit ng uniform. Okay. Ang nawawala dyan lang yung mga may-ari at yung mga senior managers. Otherwise, yung mga professionals, technicians, engineers, they are there. Hindi naman nawawala yan. Pangalawa, lagi tayong may suporta sa iba't ibang rail agencies like LRTA. Lahat yan ay nakakatulong natin ngayon. In fact, yung mga senior engineers nila ay nilagay na natin sa MRT3 ngayon for the last 3 weeks para tumulong sa pag-aayos at pagkagawa ng kaparaanan para mapahusay naman yung operasyon at yung maintenance ng MRT. Pero Yusek, kung karamihan dyan ay magagaling doon din sa Buri, nagaling din naman doon sa Sumitomo, yung naunang maintenance provider, nabubuo nitong maintenance transition team na ito, chances are, pareho din ang diskarte niyan. Di pareho din ang magiging kalagayan ng ating MRT. Hindi. Okay? Hindi. Ang mababago mo dyan, ang pinaka-importante ang leadership, ang management. Okay. Ang problema ng organisasyon ay management. Kapag walang technical and financial capability ang management, may problema talaga. Yung mga nandiyan naman, mga professionals yan, yung mga engineers, mga magagaling yan, mahusay yan. Pero kung hindi ka bumibili ng spare parts, at nag-iiwas ka bumili ng spare parts, at ang ginagawa mo na lang ay nire-retoke mo na lang yung spare parts, talagang walang mangyayari sa'yo. So, importante dyan, management. Opo. So, nagde-decide kasi kung bibili o hindi. Di ba? Yes. Saka yung management ang magsasabi ng totoo. Anong pwedeng mangyari? Itapatin natin ang taong bayan kung required sila ng 20 trains during peak hours. Ngayon ay 6:30 na, pag in 5 minutes dapat 20 trains na ang patatakbuhin nila. Kung matino, maayos, matapat ang management, sasabihin ng management, itong train set na to ay wag muna nating pakitin sapagkat may problema ito. Itong spare parts, ito talaga, batay sa inspection namin, hindi ito pwede. Tatapatin natin ang taong bayan. Ang kaya lang namin ay 16, 15. Therefore, ang pakiusap natin sa ating mga kababayan, pumasok ng mas maaga para wag kayong magsabay-sabay ng alas 6:30 sapagkat imbes na 20, 15 lang magagamit namin, 17 lang magagamit namin. Habang nasa proseso tayo ng procurement, habang hindi pa naaayos yung iba, dapat maging matapat yung maintenance service provider dito. Pero Yusek, ibig sabihin na ipinaglilingid dyan ngayon ng Buri. Sinasabing sapat yung kanilang mga tren ngayon, pero hindi pala. Ganito kasi yan, Melo. Opo. Apat yung kontrata ng maintenance service provider ng Buri. Opo. Number 1 is 1.9 billion para sa maintenance service, 3 years. Opo. Pangalawa ay total replacement of signaling system, 888 million. Pangatlo ay general overhaul of 43 out of 72 old trains. Ano ang nangyari? During the bidding, sinubmit nila na ganitong buwan, overhaul na itong bago na ito, sa susunod na buwan, itong number na bago na ito, overhaul na. Kung babatayan mo sa award na binigay sa kanila because of their bid submission, by September, dapat 23 ng bagon, 23 ng bagon ang na-overhaul nila. Pero ngayon, ang na-overhaul pa lang nila 2. Imagine, Melo, sa mga nakikinig sa atin, kung itong 23 na ito ay matapat, maayos, technically naayos nila, eh di sana kalahati ng ating fleet ngayon ay reliable. Walang sirang wiper. Walang masisirang pintuan na ititirik sa gitna ng ulan. Imagine, saan tayo nakakita ng ganyan? Na nag-unloading incident dahil ang wiper ay sira. Very basic sa isang maintenance.
kung hindi incompetence yan, hindi ko alam kung anong tawag yan, Melo. Ayun. Teka, meron pa raw kayong binabanggit na overweight daw yung mga bagon na binili na nakalipas sa administrasyon. Ano bang, anong totoo ito? Iba ito? Iba naman yan. Ito naman ay Dalian. So, Okay. hindi naman sa Buri yan. Aha. Ang separate contract naman yan na kinuha nung nakaraang administrasyon. Ano ang nasa kontrata? Ang nasa kontrata, dapat 46,300 kilograms ang bawat bagon kapag walang pasahero. Oo. Ang dineliver na bagon dito ay may 49,700 and therefore mas mataas ng 3 tonelada ang bigat. May safety issue dyan, sabi ng mga railway experts, rolling stock experts na kausap natin at mga nagsusuri dito. Oo. Ang ibig sabihin yan ay may problema. Pangalawang problema, ang pangalawang problema, ang pangalawang problema, Melo, yung biniling bagon ay hindi compatible sa maintenance facilities ng depo. Anong nakalagay sa kontrata? Sa kontrata sinasabi na ang bagon na gagawin at dadalhin sa Pilipinas ay dapat compatible sa existing maintenance facilities tulad ng, halimbawa, car hoist at wheel-laft machine. Ano yung car hoist? Ang car hoist, ito yung parang jack kung sa sasakyan natin. Yung jack na yan ang aangat. Yan ang aangat ng isang bagon o ng isang, kung may problema ito para, halimbawa, alisin yung, i-destronggahin yung bogie frame, alisin yung axle, alisin yung gearbox, alisin yung traction motor, palitan yung gulong, ayusin yung gulong, iaangat mo yan, yung binili nilang bagon at diniliver dito ay hindi compatible. Pangalawa, yung wheel-laft machine. Yung underfall wheel-laft machine, diyan mo ipinapasok yung isang bagon para yung gulong ay sabay-sabay mong nahuhulma. Sa mga nakikinig sa atin, ang bawat bagon ay may 4 na bogie frame. Ang bawat bogie frame ay may 4 na axle, sa bawat dulo ng axle, 2 gulong. Tama. Itong wheel-laft machine, pinapasok ko dyan ang isang bagon para sabay-sabay nahuhulma. Itong biniling Dalian ay hindi compatible patay sa initial assessment ng ating mga railway engineers ay hindi tugma. So pangapat na ikagagalit ng taong bayan ngayon, out of 48 na bagon, 29 pa lang ang lalagyan ng signaling system. Yung tinatawag na ATP, Automatic Train Protection or Onboard Signaling. Sa 29 na ito, 4 pa lang ang nabigyan ng certification na pwede mo nang patakbuhin sa linya. Pero bakit hindi natin pinapayagan maliban doon sa 1, 2, 3 na binanggit kong dahilan? Sapagkat ang binigay na Bombardier na certification para sa 4 na Dalian na bagon, coaches, ay temporary lang at sa kondisyon na kapag pinatakbo itong 4 na mga bagong bagon ng Dalian, kinakailangang may technician sa loob lagi habang tumatakbo ito at sa umaga o kaya during the train preparation, pinakikinggan kung may maririnig na sound. Saan ka nakakita ng isang bagong bagon, brand new, na kung patatakbuhin mo, kinakailangan mayroong laging technician baka tumirik at kinakailangan mong required sa amin na pakinggan kung may sound na maririnig at kung mayroong maugong dyan, ay huwag mong patatakbuhin. Hindi ba insulto yan sa mga engineers na nakikinig sa atin? Yung mga normal ang pag-iisip. Itong ganyang sitwasyon, nabibigyan ka, temporary, brand new yan, pero temporary lang yung signaling. So walang tumatakbo ngayon mula dyan sa mga 48 LRV na yan, Yusek? Wala? Sabi ni Secretary, di bali na tayo pagmumurahin ng ating mga pasahero dahil naman karapat dapat namang magmura ang ating magalit ang ating mga kababayan dahil sa sitwasyong ito. Kaysa ipilit naming ipatakbo yan na baka ma-compromise at yung safety ng ating mga pasahero. So, hindi ho natin i-allow yan. Ano ang proactive na ginagawa natin dito? Anong solusyon natin? Magkukuha tayo, nasa proseso tayo ngayon ng pagkuha ng tinatawag na independent third-party certifier para nang sa ganun magkaroon ng audit system, complete audit system ng 48 Dalian train coaches. At tulad ng sa Singapore, kapag napatunayan at dokumentado na ng ng rolling stock expert na hindi ito pwede
pwede natin itong ipabalik sa China at ayusin na doon. Bakit? Hindi pwede kasing ayusin yan dito. Hindi pwedeng kung saan na lang tayo magbabawas ng bigat. Oo. Sapagkat unang-una, wala tayong facility dito. Ang Dalian, walang facility dito. Oo. Ang ginawa ng Land Transportation Authority ng Singapore, ibinalik nila sa China, sa CRRC, na kapatid din ng Dalian, Oo. para doon ayusin ninyo at saka nyo na lang ibalik kapag maayos na at reliable technically at operationally reliable ang nasabi mga tren. So ibabalik natin to ano pala ito 3.8 billion pesos, tama ba ang halaga nito? It's 3.7 billion. Oo. Ibabalik natin to, pakukumpuni lang natin bagong-bago, pakukumpuni natin na Yusek. Well, wala ho tayo talagang magagawa rito. Mahirap talagang ipilit yung mga binanggit natin. Halimbawa, yung car hoist na yan, ang rekomendasyon ng Dalian, yung existing car hoist ng sa depo sa ilalim ng basement ng Trinoma ay putulan ng 25 mm. Kapag pinutulan mo yan ng 25 mm, dalawang proseso mo, i-manual mo yan o hihinangin mo. Pagka hininang mo yan, baka maepektuhan yung buong integrity ng car hoist na yan na matagal nang ginagamit ng 72-old trains. Nako, So, ayaw mahirap. natin i-compromise yung existing maintenance facility just to accommodate Dalian train na hindi pa nga natin sigurado kung okay ang buong kabagungan na ito na dinala sa atin. Nako, ba't na lang natin soli at soli nilang bayad sa atin? Pwedeng pag-aralan na ganyan, pero kung maaayos nila to, katulad ng ginawa ng Singapore, katulad ng ginawa ng Hong Kong, ang Hong Kong MTR ganun din. Bumili sila ng 98 trains. No? Now, nakita nila na may problema, kinuha nila yung TUV, Technical Inspection Group na Germany, TUV Ryland. In-examine nila. Nung nakita nila, itong mga bago na ito, in 18 months, titirik ito. Ganun ka-eksperto itong mga TUV. So, ang ginawa ng Hong Kong, pinabalik sa CRRC at inayos doon, tapos binalik din pagka certified na okay na. Bakit hindi ka dito nakita at bakit di ka ito binalik at pinaayos para hindi ito natin ka dyan, Yusek? Siguro ipaliwanag yan ng mga nakaraan. Pero tayo, nais kong bigyan ng katiyakan ng ating mga kababayan. Mula nung na-appoint tayo sa DOTR, hindi ako nagrekomenda na bayaran ang Dalian hanggat di naayos ito. Kahit halos buwan-buwan, linggo-linggo nagpa-follow up ng billing ay hindi ko tayo nagrekomenda na bayaran ito hanggat hindi maayos. Hindi pa pala tayo, wala ba tayo kahit initial payment dyan sa Dalian na yan mula dito? Mayroon. Siguro mga 800 million na ang naibayad dyan. 3.7. Ayun. Okay. Pagkatapos hindi na natin binayaran dahil nakita na natin yung diferensya. Yes, ang unang ginawa natin, pag-upo natin sa nung nag-create tayo ng committee noong October, last year ay sinuri natin yan at mula noon na hindi tayo nagbayad. Ayun, habang yung mga, yan ba yung mga nakikita natin dito sa EDSA na mga kulay blue? Yan ba yun? Yan ba yun? Oo, matatawa ka. Sapagkat nakita mo, Melo, sa mga nakikinig sa atin, it's really about management. Bumili ng tren pero walang parkingan. Yung stabling area. Kaya ang ginawa, yung biniling Dalian train para sa MRT, yung iba pinarada sa taas, saan ka nakakitang yung bayadak ang paradan, at yung iba naman ay pinarada sa LRT, Pasay Depo. Ngayon, sa panahon ni Secretary Tugade, patapos na yung ating stabling area at nailagay na natin sa stable, halos wala ka nang nakikita dyan ngayon. Naiparada na natin ang maayos yan sa baba, sa Depo. Buti naman, dahil sa ulanit arawan pala yan dyan nung nakalipas, nandyan lang eh. Akala natin tumirik lang, yung pala nakapark talaga. Nakapark, sapagkat walang parking. Ayun. Ay sige. Sige po, sana magtagumpay kayo para mapaayos natin ang gusto ito at hindi naman sayang yung panahon at saka yung mga resources natin dito, Yusek, para sa ating mass transport system. Lalo sa bago lang tayo siguro pansamantalang magbukas dito. Siguro, ano bang positibo ang nakikita natin sa MRT3? Sige po. Number one, kasalukuyan nating ang proseso ng procurement ng tinatawag na total rail replacement. Papalitan natin yung relays
Yun, siya pa loob yun. ng 2 taon, pero palagay ko sa unang taon, after the notice to proceed, substantially, maayos na yan. One. Number two, Opo. ipupus pa rin natin yung general overhaul. Sapagkat Oo. pag na-overhaul na natin, yung 39 out of maliban doon sa 43, Oo. malaking reliability nito. Oo. Pang-apat, kapag ka naayos natin, naayos natin yung overhaul, ituloy yung overhaul, Oo. at ma-overhaul pa yung iba, pwede na natin yung 3 bagon ay gagawin nating 4 na bagon. Oo. Sapagkat yung nakikita ng ating mga kasamaan sa hanap buhay, Oo. 3 bagon lang yan. Pero yung platform natin, nakakonfigure yan sa 4 na bagon. 4 na bagon. Imaginein mo, kapag bago ang relays, naayos natin ang signaling, naayos natin yung mga bagon at 4-car configuration, Oo. mawawala yung pila sa baba at mababawasan yung sobrang siksikan sa loob sapagkat from 1,128 Mm-mm. na pwedeng isakay sa isang train set na 3 bagon Mm-mm. ay pwede na mag-accommodate yan ng 1,450 sa isang 4-car train na bagon. Yan ang gusto natin at pinag-aaralan namin. Baka magkaroon kami ng eksperimento niyan sa mga susunod na buwan. Oo. Yung i-convert mo from 3-car train to 4-car train. Gaano katagal naman yan mangyayari, Yusek? Yan pa yung mangyayari sa loob ng panahon ni President Duterte? Ay, definitely. Definitely. Palagay ko matagal na yan. Finally, ano bang nakikita nating solusyon? Para ma-contextualize lang ang pagtingin natin sa MRT3. Number one, ang immediate solution mo pa rin ay dapat ang busan ay ayusin at ilabas na nila ang kanilang galing at yung mga spare parts, kung meron talaga silang binili, ay ilagay na nila dyan at hindi lang puro calibration. Oo. Pangalawa, option natin, tanggalin sila na yun ang ginagawa natin at palitan ng bago na mas may technical capability Oo. at may financial capability. Pangatlo, may proposal yung MRTC, Yun. yung Sobre Peña Group na sila uli ang mag-maintain yan. Oo. Tapos kukunin nila ang Sumitomo the following day dahil wala na bidding, sabi nila. At pang-apat na option yung grupo ni Manny Pangilinan. Yun. Ano ang proposal ni Manny Pangilinan? Ang proposal ni Manny Pangilinan, yung problema ng gobyerno sa Sobre Peña, kukunin nila. Oo. Yung problema ng gobyerno sa Busan, kukunin nila. Oo. At sila na magre-rehabilitate at sila na magpapatakbo. At ang proposal ni Manny Pangilinan, in 210 days or 7 months, take over na sila, following all legal requirements and all legal technical financial requirements, following all regulations ng gobyerno. Oo. In 7 months, they will take over and that's about 6 months from now. Oo. Sapagkat isang buwan na ang nakalipas. Yun ngayon ang mga pinag-aaralan natin. Oh, yun. Yung LRMC yun, ano? Yung grupo ni Manny Pangilinan. Impact, Metro Pacific yung nag-propose ng unsolicited proposal. Oo. At nung sinabit nila sa amin yan, tinanggap na namin yung proposal nila at kasalukuyan namin ini-evaluate. Oo. Batay doon sa proposal nila in 7 months, April, in fact, April takeover na sila. Yun ang proposal nila na pinag-aaralan namin ngayon. Oh, unsolicited proposal yun. So, Ang solicited proposal, Ano yun? ang proseso niyan, Oo. Magsi-Swiss challenge yan. pag-aaralan ng gobyerno, bibigyan sila ng original proponent status, Oo. OPS, tapos dadaling yan sa NEDA ICC, pag-aaralan ng Technical and Financial Board Oo. ng ICC. Pagkatapos yan, i-elevate sa NEDA Board with the President sitting as chairman. Pag nabigyan ng approval ng NEDA Board, magkakaroon ng negotiation sa pagitan ng gobyerno at ng Pangilinan Group. Oo. Pagkatapos niyan, isi-Swiss challenge. Yun. Sasabihin, sino sa mga kumpanya pwedeng i-match ito? Oo. At pagkatapos niyan, pwede nang bigyan ng award. So ang proposal nila in 7 months, complete takeover Oo. ng Pangilinan Group. So, mauna muna na i-terminate itong buri, di ba? Ganun yun. Ang sinasabi namin, may option 2 kaman, option 2 or option 4, trabaho ng buri na ayusin yan. Oo. Kaya trabaho ng buri na pag-usayan pa rin yan. Oo. Kahit may problema kinakaharap, kahit may mga batikos na natatanggap, Oo. kahit may mga pagmumura, trabaho nila as a professional organization na magsikap na ayusin pa rin itong mga problemang ito sapagkat buong bansa ang nakakalam ng problema. Oo. Traction motors, signaling, door interlocking, alam na ng buong mundo kung anong problema, bakit hindi nila masolusyonan. Alam naman nila ang problema. Okay. Okay? Yusek, salamat po na marami. Sana po itong mga sinasabi niyo mga solusyon na ito ay mangyari po kaagad. Aha. Para sa ating Salamat, mga kababayan. Thank you so much po. Yusek Cesar Chavez, mga kapuso, ang Undersecretary for Rail ng DOTC. Saksi sa Double B! Ayun naman talaga, di ba? Daming problema. Alas 6:38 na po ang oras natin. Kaya sinasabi natin na mangyari kaagad kasi ang tagal na nagtitis sa mga kababayan natin dyan sa MRT na yan. Saksi Diyos ko, sa Double B! talaga naman,
ito na, ilang administrasyon na ba ang dumaan dyan? Pinakamalala, yung sa nakalipas na administrasyon. Saksi sa Double Hanggang B. ngayon, problema pa rin, mga kapuso. 6:36 na po ang oras. Ang hirap ng buhay natin ngayon, di ba? Alam nyo ba? Dapat wais kayo. Sa pamili po ng mga grocery items, dapat marunong kayo maging mapanuri at maghanap ng tindahan na pwede nyo maging kapartner sa pag-budget man o pagnegosyo, mga kapuso. Meron po tayo na-discover, pinupuntahan ng mga tindahan para bilhin ang kanilang mga paninda dyan. Diyan po namimili ang iba't ibang klase ng mga tindahan, yung mga maliliit na tindahan, yung mga grocery, mga minimart, at kung ano-ano pa. Bakit po? Dahil dyan, wholesale ang presyo. At saka ang dami pang promos na nagbibigay ng extra savings sa mga customers. Siyempre, pag murang presyo at maraming savings, malaki din po ang kita, di ba? Alam nyo ba kung ano pong tindahan yan? Yan po yung Ultra Mega Supermarket. Diyan po sa Ultra Mega, ang mga presyo ng produkto mababa na, mas pinababa pa. Talagang presyong panegosyo. Halos lahat ng klase ng grocery items na hanapin nyo, andyan. Maraming branches po ang Ultra Mega na pwede nyong puntahan. Meron sa Muntinlupa, Divisoria, Sangandan, Diparo, Novaliches, Antipolo, Sapang Palay, Balagtas, Baliwag, Dasmariñas, Montalban, General Trias, Naik, Rosario, Padre Garcia, Tanawan, Lower Bicutan, Tagaytay at Isabela. Kaya kung gusto nyo pong masulit ang inyong budget sa Ultra Mega Supermarket na kayo mamili, sigurado po ang savings nyo dahil garantisado mababa ang presyo. Ultra Mega Supermarket. 6:40 na po ang oras. The Double B. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. 6:47 na po ang oras, mga kapuso. Basura, basura, basura. Ito na. Tapon nyo, Ayun. basura nyo. Ang MMD nanawagan sa mga taga Metro Manila na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Kailangan pa bang ipanawagan yan? Manny Vargas. Manny, Kuya Melo, magandang umaga. good morning. Kailangan ay, ano pa? Kailangan. Pupukpukin mo pa. Ano na yan? Paalalahanan. Para bang Oh. ano lang yun eh. Parang yung pumunta ng palikuran. Oo. Tapos tatanungin mo pa, naghugas ka ba ng kamay? Diba? Diba? O yung iba, bago naman kumain, naghugas ka ba muna ng kamay? Oh, tigas ng Ayan. ulo eh. Oo. At ang pinakamatindi ito, kaya kumakain ka ba Kuya Melo ng ano, yung turo-turo, yung naka-stick. Ay, Tapos sinasawsaw. oo naman. Oo. Nakakita ka ba ng kasabay mo na pagkakagat, sinawsaw, kinagatan, Sasaw sa uli. sasawsaw ulit? Diba? Madadali ka ng ano dyan, ang hepatay. Ayun. Hepatay. Kaya naman Hepatay ito. ka dyan. Oo, hepatay ka talaga. Ito matindi. Kaya nga kinakalampag ng MMDA ang publiko na tumulong naman sa pagpapanatiling malinis ng kapaligiran. Ito'y kasunod na rin ang pagkakakuha ng sangkaterbang basura sa pumping stations ng Tripa de Galina at Libertad dito sa lungsod ng Pasay na isa sa dahilan ng naranasang matinding pagbaha sa Metro Manila na ang sumama naman ang bagyong Maring. Kahapon po ay inspeksyon ni MMDA Chair Danilo Lim ang mga operasyon ng Tripa de Galina kung saan iba't ibang uri ng basura, lalo na yung mga yari sa plastic na nakuha na nakababara sa mga daluyan ng tubig. Sinabi ng MMDA na mas titindi talaga ang pagbaha kung barado ang mga kanal dahil sa walang habas sa pagtatapon niya ng basura. Ang hiling ng MMDA Chair ang pagkapairal ng disiplina sa sarili at pagiging masinop sa kalat upang hindi na makadagdag sa problema sa baha ang mga itinatapong basura. At pero matindi ito Kuya Melo, nag-ikot tayo ngayon dito sa ilang bahagi ng Parañaque at Pasay at maging sa Makati, akalain mo, nagkalat pa rin ang basura sa kalye. Pasay at baka mo. Pasay, Oo, sige. Parañaque at Makati. Pasay. Oo. Basura. Bueno, nandito ako sa Pasay ngayon. Ang problema, yung mga naglalakad, yung Oh. mga kumakain, yung mga buwibili ng chichirya, kutkutin, akalain mo, parang wala lang. Pagkatapos makuha yung pagkain, bibitawan sa kalye, ayun. Nagkalat sa daan. Sa Ang laula. kapiran, meron naman daw tagawali. Aroy. Yun ang masakit. Ipinapasa sa mga tagawalis. Kung kaya't yung basura, pag umuulan, ayun, swak, diretso sa estero. Ang inyong kapuso Manivargas sa GMA. Super Radio, DCWB, 6:50. Ang MMDA nanawagan naman sa mga taga Metro Manila na maging responsable. Kanina pa pala yan. Walang habas na pananaksak sa isang lalaki sa Santa Ana, Manila kagabi na huli kam.
James Agustin. Good morning, James. Good morning, Kuya Melo. Kitang-kita sa CCTV camera ng Barangay 777, Zone 85, ang walang habas na pananaksak sa isang lalaki na bumisita lang sa Lamay sa Arellano Street, Santa Ana, Maynila kagabi. Ang biktima ay nakilalang si Teofilo Soriano, 57 taong gulang, habang ang suspect naman ay si Elmer Salinas, 56 na taong gulang. Kuya Melo, makikita sa CCTV footage na ilang ulit na sinaksak ng suspect Grabe. ang biktima gamit ang dalawang kutsilyo. Ito. Kahit na... Sus Mariosep. Oo, Kuya Melo, yung ilang parte niyang CCTV, hindi na natin pinakita yung mismong pagsaksak, no? Pero yan, 3 minuto, yung buong CCTV na yan, at yan kinat-cut na lamang natin. Subukang pangsanggayin ni Soriano yung mga saksak gamit ang upuan. May isang babae rin dyan na naghagis sa upuan para mapigilan yung suspect. Mapapansin, Kuya Melo, na umalis ng ilang segundo yung suspect at muling bumalik, sabay saksak ulit sa biktima. Grabe. Lumapit ang isang lalaki sa suspect at inalayo siya sa biktima. Ang nakalulungkot dito, Kuya Melo, nang isinugod sa Santa Ana Hospital si Soriano gamit yung tricycle dyan, binawian din siya ng buhay bunsod ng mga saksak sa dibdib. Ang suspect naman ay nakatakas at patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Masama ang loob ng mga kaanak ng biktima, Kuya Melo, dahil wala raw agad na pumigil sa suspect. Gayong sa tabi lang ng barangay hall na ganap ang krimen. Pinanood pa eh. Bago may lumapit eh. Yung makikita mo dyan, Ito ba? di ba parang may lamay dyan sa gilid. Oo. Yung nasa likuran yan, barangay hall mismo yan, kung saan nakatayo yung mga tao. Sus Mariosep. Sa kuha nga ng CCTV camera na napanood natin na yan, tumagal ng halos 3 minuto yung buong insidente na kung makikita mo dyan, malakas na malakas pa yung biktima. Sabi nga ng mga saksi, naglalaro lang ng karakrus ang biktima nang dumating yung lasing na suspect. Oo. At tila nagkabiroan yung dalawa. Aroy. O ano yung napagtalunan nila at nagkabiroan, yun ay hindi na nabanggit ng saksi sa atin. Hindi na Natakot din malinaw. daw yung mga... Natakot Ayun, yung mga residente kasi, Kuya Melo, yung mga sa lugar. Dahil daw armado ng 2 kutsilyo itong suspect at malinaw naman nakuha na ng CCTV. Patuloy pa rin siya sa investigasyon ng mga otoridad sa naturang krimen. Sus Ang Mariosep. yung suspect niya, Kuya Melo, ngayon at large. At yan dating may kaso ng pagpatay. Base na rin sa pagtatanong natin at base na rin lumabas sa investigasyon ng Homicide Division ng Manila Police District maging ng Santa Ana Police. Ang inyong kapuso, James Agustino, GMA sa Radyo, DCWB, walang nikilingan, walang pinaprotektahan. Karirimarim. Diyos ko. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi Parang- sa Double B. Para sumasaksak lang ng ng manok o baboy. Alas 6:53 na po ang oras, mga kapuso. Ito muna tayo. Alam nyo ba na ayon po sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, mahigit sa 65 sakit po sa hindi na maraming kolon o malaking bituka. Ayon po naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-umpisa sa kolon na ba delikado yan, mga kapuso. Kaya dapat regular tayo mag-cleansing ng ating kolon o malaking bituka. Ugaliin po natin uminom ng maraming tubig sa maghapon. At regular na kumain ng mga prutas at gulay na tumutulong sa digestion at maglinis ang ating kolon. Kung busy naman kayo o tinatamad kumain po ng mga prutas at gulay, pwede rin kayo uminom ng iba't ibang juice. Halimbawa po itong red juice, mga kapuso, ay merong mahigit sa 30 sangkap. Ayan red juice, mayroong mahigit sa 30 sangkap tulad ng pinya, mansanas, bayabas, green tea, aloe vera, grapes, barley, wheatgrass, ampalaya, lagunti, olive, kamatis, ginseng, sambong, blueberry, cranberry, orange, onion, ginger, garlic. Wow, dami! At hindi na kayo tatamaring maghanda pa po ng napakaraming prutas. Uminom lang kayo ng red juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili sa Mercury Drug at iba pang outlet sa buong Pilipinas. Oras alas 6:54 na po ng umaga. Mga kapuso, siguraduhing malusog at matibay ang ating pangangatawan lalo na ngayong tagulan. Ugaliing matulog ng hindi bababa sa 8 oras. Maglaan ng panahon para makapag-ehersisyo sa loob man o labas ng bahay. Huwag kalimutang uminom ng sapat na dami ng tubig araw-araw. Kumain ng masustansyang pagkain. Palakasin pa ang resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamins. Alagaan natin ang ating kalusugan ngayong tagulan. Sa Double Alas 6:59 na. Dumako naman tayo sa balita tungkol sa Marawi.
Dating mayor ng lungsod ng Marawi na si Omar Solitario Ali, hinamon ng militar na lumutang at patunayang walang kinalaman sa pag-atake ng grupong Mautel sa lungsod. Rod Beggar. Rod, good morning, Rod. Magandang umaga sa iyo, Kuyang Melo. Hinamon ngayon ni AFP spokesman, Brigadier General Restituto Padilla Jr., si dating Marawi Mayor Omar Solitario Ali na lumutang na kung totoong wala itong kinalaman sa mga nagaganap na krisis at gyera sa Marawi City, dulot naman ng panggugulo ng grupong teroristang Maute. Ayon kay Padilla, kung totoong malinis ang hangarin ni Ali, dapat itong harapin ang batas at ipaliwanag ang kanyang panig. Una lang pinanukala ni Ali ang negosasyon sa mga Maute para mapalaya ang kanyang mga hostages sa mga bihag at umalis naman sa Marawi. Si Ali ay kasama sa Martial Law Arrest Order No. 2 na nilagdaan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Sinabi ni Ali sinabi nito si Arevalo ay mas makabubuting maipaliwanag itong si Ali ang kanyang panig o kanyang mga akusasyon sa kanya na ito ang nagbibigay pondo sa nasabing teroristang grupo. Kita ni Padilla, hindi polisiya ng AFP na makipagdegosasyon at dapat managot sa batas ang mga miyembro ng Maute. Rod. Yes, Melo. Di ba nabalita na yang si dating Mayor Solitario Ali na yan ay nag-aalok na siya makipag-negotiate do sa Maute? Tama ba yan? Yes, yun ang kanyang nagte-text yan kay Defense Secretary Lorenzana. Ang sinasabi niya, gusto niya siyang maging tagapamagitan dito sa grupo ng Maute at ng pamahalaan. At parbalitaan natin to si Ali noong kasagsagan, noong June 23 ng taong ito ay lumalabas na may recover ditong 10 million pesos na halaga ng shabu dun sa kanyang bahay. At diskumpiyado at medyo naghihinala yung militar at itong grupo naman ng PNP doon sa motibo nitong si Ali sa pakikipagdegosasyon. Kaya kinakailangan, sabi na nga ng AFP, ay lumabas na ito, humarap sa kanila para naman maipaliwanag o kaya ay maipaliwanag yung kanyang panig at malinis yung kanyang pangalan na una lang inakusa sa kanya na tagabigay po ng pondo o financier ng grupo ng Maute. Ang inyong kapuso, Rod Beggar ng GMA Super Radio, DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Alas 7:02. Spot report ng Philippine National Police. Si daw ay pinagdadamot daw eh. Ayaw daw ipakita ng mga polis. Ayan, isakop daw yan ng Freedom of Information Order ni Pangulong Duterte. Ayan. Nimpa Rabelo, Nimpa. Good morning. Good morning, Melo. Kinwestiyon nila Senator Ting Lacson at Senator Bam Aquino ang paghihigpit ngayon ng Philippine National Police sa pagpapalabas ng spot reports. Ayon kay Lacson, wala namang security classification ang spot report, so hindi ito itinuturing na restricted, confidential, secret o top secret, kaya hindi dapat na ipinagdadamot sa Kongreso, sa media at sa publiko. Bukod dito, nagpaalala si Lacson na saklaw ang PNP, ang Philippine National Police, ng Executive Order ni Pangulong Duterte ukol sa Freedom of Information. Tinutukoy niya ang Executive Order No. 2 na nilagdaan ni Pangulong Duterte noong July 23, 2016. Inuutos nito sa mga ahensya sa Executive Department ang public disclosure at transparency sa public service. Ayon naman kay Senator Bam, lalong nakakapaghinala na may itinatago ang PNP sa pagdadamot nila ng spot reports. Idiniin na mahalagang masipat ang mga spot reports na ito ng pulisya dahil sa pamamagitan nito pwedeng madetermina kung may kababalaghan o kakaiba sa mga police operation. Sina Lacson, Aquino at iba pang senador ay paulit-ulit nang humingi kay PNP Chief Bato de la Rosa ng spot reports para sa mga insidente kung saan may napatay na drug suspects. Nangako si De La Rosa na ibibigay ang hinihingi ng mga senador pero hindi pa ito tinotoo. Ayun, Nimpa? Yes, Melo. Spot report, iba pa yung blatter report, yung blatter doon yung nakasulat sa blatter iba pa yon. Ay, oo, iba pa. Iba pa yun, oo. Kasi yung blatter, ano lang yun eh. Di ba? May mga DPPO lang yun, date, time, place of occurrence. Pero sa spot report, ha? Alam mo dahil ang lahat ng reporter dumadaan dyan sa police, pagiging sa police beat, di ba? Sa police beat, oo, tama. Yan yung unang-unang mong bubuklatin eh, di ba? Pagdating mo ng presinto, kausapin mo yung Sargento de Mesa, tapos bubuklatin mo yung makapal na libro doon, yun yung blatter. Nakalagay. Kaya naman yung, pag minsan kasi may maliliit na lang, yung parang record book. Yung blatter na sa kanila yon.
Ayun, doon nakasulat yung mga, ano, hindi mo masyadong detalyado yon, di ba? Blatter yun. Hindi. Iba pa yung, Blatter yun pa. Oo. iba pa yung spot report doon. Iba pa yung Yung spot report. Oo. yun yung hawak ng mga investigador, di ba? Oo, pag Kasi halimbawa may napatay, pupunta yung investigador, gagawa siya ng spot report niya doon, Initial investigation. Initial nakalagay doon yun. investigation report, oo. Oo. Nakalagay doon yun. Pero pwedeng, nung reporter kami ni Joel Rezabel na pinapakita pa nga yan ng mga investigador. Eh. Oo nga, bakit tayo ipakita ngayon? Pupunta ka doon sa SID, di ba? Pag pumunta Ba't ka tayo sa ipakita SID. ngayon? Dati, pinapakita yan. Wala namang malaking issue dyan. Di ba madalas pag pupunta tayo sa police station, Oo. usually doon tayo kumukuha ng istorya sa Yes, blatter. oo, di ba? blatter. Yan ay Oo, kung hanapin makukuha mo natin yung yung blatter. mga Dahil investigador. madalas yung blatter ginagawang unan ng mga sargento de mesa. Ginagawa pa sa gabi, ginagawang unan yan eh. Ginagawang unan. Oo, pero para pag mas detalyado yung kailangan natin, siyempre, Spot pupuntahan natin yung investigation unit, hahanapin natin yung investigador. Oo. 'Di ba? Kaya lang ang ngayon sinasabi na ibibigay lang hindi restricted daw yung pagbibigay niyan kasi baka daw makaapekto sa ongoing na investigasyon yung pagsasapubliko ng ilang spot report. Yun naman ang sinasabi ng PNP. Kaya lang ngayon, hinihingi yan ng mga senador kasi kailangan daw nila sa investigasyon, lalo na tinatalakay sa Senate yung mga extrajudicial killings. Gustong makita yung mga report tungkol sa mga that under investigation na itinuturing ng PNP. Kaya lang, kaya sila naku-curious lalo, ilang beses na yung hinihingi, ayaw ibigay. Tapos minsan, ng isang buwan, hiningi yan ni Senator Drilon, yung PNP nagpadala na. Kaya lang, binawi. Ipinabawi daw ng Malacanang at sinasabing kailangan muna ng clearance ng Pangulo bago yan ibahagi. Kaya naman lalo sila Pinirmahan na si nagdududa. Presidente, di ba, na freedom of information as far as the executive department is concerned. Lahat pwede ma-access, di ba? Ayun na nga. Bakit Kasama ng ganito daw ang... executive branch ang Philippine National Police, Tsaka in fact may may parusa pag hindi ka tumugon do sa request na dokumento, di ba? Tama, di ba? Oo. Tama. Kaya ang tanong ay bakit ano ba ang ipinagdadamot diyan sa mga spot report na yan? Supposedly nga transparency. Tsaka mali mo makatulong din sa investigasyon nila yung pagsasapubliko niyan dahil pwedeng makita ng publiko, pwede makapag-ambag ang publiko ng information. Diba? Anyway, ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ipagpapatuloy next week yung pagdinig doon sa pagpatay kay Kian at sa iba pang mga kabataan na napatay o pinatay di umano ng mga pulis sa gitna ng giyera kontra droga at krimen, at diyan ay ina-expect ni Senator Lacson na isasubmit yung ipinangako ni PNP Chief Bato de la Rosa na mga spot reports na hinihingi ng mga senador. Anyong kapuso, Nimpa Ravelo ng GMA Super Radio DJW. Walang kinikilingan, walang pinapatataan. Oras natin alas 7:08 na po ng umaga. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Alam po ni Double B. Mike Enriquez, ako po rin po inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado! Panalo! Ito, hindi panalo tong balitang ito. Mayroon pong aksidente na nangyari, mga kapuso, dyan po sa Boni Serrano. Super Radio DZWB Last Report. Nasa linya po natin si Charlie Nozares. Charlie, good morning. Hello. Magandang umaga rin sa iyo sa mga Melo. At Meron daw, may aksidente raw dyan sa Boni Serrano. Mga motorsiklo bang involved dyan? yes, oo. Isang kotse at 4 na motorsiklo yung involved dito sa banggaan dyan sa may Boni Serrano, sa may tapat ng Camp Aguinaldo. Sa pagitan po ito ng 6th and 7th Avenue. Isang kotse at saka 4 na motorsiklo. bakit nagkaganon? Ba't may 4 na motorsiklo? Yan yung nadamay lang kasi itong kotse tumaob yung kotse. Tumaob, bumaliktad. Bumaliktad. At yung 4 na gulong ay nasa itaas. Okay, bumaliktad. Okay. Bumaliktad. So, yun. At ayon sa ating mga traffic monitoring doon, 6 ang sugatan sa nasabing aksidente. Yung 6 na yon ay sakay ng Motorsiklo. motorsiklo. At marahil yung ilan doon ay sakay din ng kotse. Na kotse, okay. Paano ba nangyari?
Wala pa tayong detalye, basta yun lang muna yung involved at yung mga nasaktan doon sa Boni Serrano. sa may tapat ng Camp Aguinaldo. Ano yan, along EDSA yan? O? Hindi. Sa along Boni Serrano. Along Boni Serrano, yung... 6th and 7th Avenue. Ayun, okay. Hindi EDSA to, ha? Hindi. EDSA, along Boni Serrano. Yan ay papunta ng Katipunan. Katipunan, tama. Yung kalsada na yan, papunta na Katipunan. So, Yes, sa traffic doon, sa lugar na yun? So, mabagal na yung mga nagagaling ng EDSA at maging yung mga nagagaling din po ng Katipunan palabas ng EDSA, naiipit na rin po doon sa aksidente. Bakit? Yung buntot ay umabot na ron? Yung nakahambalang doon sa kalsada. So, Oo. dahil siyempre, makitid yung Boni Serrano, Oo. yung kalsada na occupied na ng mga involved na vehicles. Ayun. So, EDSA ay hindi naman apektado masyado? Apektado Yung rin? mga kumakanan papuntang Biserrano. Yun yung sinasabi Yun ang ko. affected doon. Yung mga kakanan. So, Kumakanan. pag nakatukod yun doon sa may Boni Serrano, dahil doon sa aksidente, Apektado na yung EDSA. Yung EDSA, yung northbound. Yes. Okay, sige, salamat. Yung mga pasaherong involved, nasa na? Nandun pa sa area sila. Hindi pa nadala sa ospital? Hindi, papunta pa lang yung mga ambulance natin doon. Okay, sige. Umuulan pa dyan ngayon? Wala naman, mainit dito. Ayos naman. Yes. Yung driver nung kotse, natanong na ba? Hindi pa? Hindi pa. Okay, sige. Apa. Charlie Nazares, mamaya-maya. Okay pa, sige po. Alamin natin. Thank you so much, Charlie. Maraming salamat din. Thank you so much. Metro Base, mga kapuso, Charlie Nazares. Ang MMDA. Ito na, ang bilis naman ito. Mas mabilis pa sa nag-rescue. Rod Vega, nandun na sa lugar. Rod, kumusta dyan, Rod? Hello, Rod Vega. Yes, Melo, ay nakasarado itong itong papuntang Katipunan na area. Meron daw, ito yung motorcycle rider itong nakikita natin, angkas na motorsiklo. Isang babae, ang lilatapatan ngayon ng Pangunang Lunas itong Barangay Socorro Rescue Team. Ito ay... Barangay Socorro ba nakakasakop dyan? Barangay Socorro. Ano ba yan yung gate? Yan yung gate dyan sa Boni Serrano, di ba? Lampas pa dun sa may bahagi ng... Lampas pa? Boni Serrano, malapit to sa 6th Avenue, dito sa bahagi ng Boni Serrano area, no? Sinara na muna yung papuntang Katipunan dahil nakatihaya, kumbaga yung dalawang gulong ay yung apat na gulong ng kotse. Nasa taas. Nakabaliktad, oo. Merong itong apat na nakamotor nandito na sa tabi sa gutter dahil may iniindang mga sakit sa katawan to. Apat na lalaki. Ito'y mga sakay ng motorsiklo. Apat na lalaki, apat na motorsiklo din ang involved. Meron pang isang babae na... Angkas siguro yan. Angkas na nandun naman sa gitna, no? Oo. Ang sa kasalukuyan ay... Kapapangyari pa lang talaga. Kuya, sadali lang ha. Kuya, ano nangyari? Sa motorcycle kayo? Sumalubong yung itong Vios na tumaob. Yun, biglaan eh. Sabi naman niya, right after ng accident, nakatulog daw siya. Nakatulog. Yung driver. Inantok. Sinalubong niya kami lahat. Galing siya ng west, going to east niya. Galing siya ng west. Sinalubong niya, yung unang motor nga na yun, yung medyo malala yung tama. Kami, pantatlong motor. And then right after, buti gano'n na lang nangyari. Nag-approach siya na sorry at nakatulog ako. Yun yung sabi nung... Ano po nararamdaman? Ano po masakit sa inyo? Masakit lang yung sugat ko sa sakong, itong sa binte, may bugbog. At saka dito, yung ulo ko medyo parang naulog. Kaya gusto ko Naka-helmet naman siya. patingin. May helmet kayo naman. Ito. Awak-awak Helmet, niya. patingin po kayo. Oo. Ito, Hirap nakakabit na. to. Ngayon ko lang nalagay. Kaya kung titignan mo yung buhok ko, Medyo medyo nakaplat. Kuya, ano Kaplat, pangalan mo? Florencio Garcia. Si Florencio Garcia. Yung isa dito may sugat sa kamay. Itong driver ng bis na hanap natin. Kuya, taga-barangay sa... Kuya, traffic. Nasaan yung driver ng bis natin? Yung saka... Kuya Traffic. Hindi pa alam. So... Traffic enforcer ng MMDA? Hindi, taga-barangay sa Poro yung traffic... Yung mga barangay tano doon.
Unang-una rin po, sir. Sino yung, kumbaga, yung driver nito ay nahawak na ng yung sa barangay? Unang-una, sir, ang nakakuha ng MMDA. MMDA. Pero i-describe ko lang, yung kotse talagang nasa ibaba. Yung driver nasaan? Nahawak na ng MMDA ngayon. Nakalabas. Hindi, nakalabas na. Wala na, nakalabas na nitong kotse. Kotse, oo. Wala ibang pasahero, yung BIOS, walang kasamang ibang pasahero. Kuya, galing driver, kuya. Anong nangyari? Sir, kasi nagulat na lang ako. Straight ako dito. Punta ka ng Katipunan. Oo, Katipunan. Bali, nagulat na lang kasi ako. Counterflow na rin naman sila dyan, sir. Medyo pagod na rin ako. So, parang nagulat na lang ako sa kanila, sir. Yun, sir. So, yun. Sino nag-counterflow? Ito na nangyari sa akin. Actually, yung mga motor dito, Melo, nagka-counterflow. Bakit one way ba yan? Hindi, two-way, no? Yes, sir. Two-way. Pero yung ibang motor, dahil napuno na yung EDSA, para makarating isa sa EDSA Kuya Melo, no? Oo. Every morning, nakakasalubong naman natin itong mga motor. Sila sabi ni Kuya, ano pangalan mo? Andrew, sir. Andrew Torino. Torino? Torino. Torino. Sabi ng itong si Andrew, nagulat lamang siya na biglang sumalubong sa kanya itong mga motorcycle. Actually, ganito yung umaga to. Pag umaga, Kuya Melo, babanggitin ko lang. Oo. Yung pagpuno na itong EDSA, Pinapa-counterflow? nagka-counterflow. Yung ibang motor talaga, nagiging 3 lanes itong Bonicerrado papuntang EDSA. Oh. Karamihan yan, motor yung makasalubong mo. Kaya Ano, allowed yun? Allowed ba yun? Allowed ba? Hindi. Yung ba ay sinasabi ng MMDA o ng Hindi, enforcer na pwede kayo mag-counterflow? Kasi pag may ganyang counterflow, kung allowed yan, merong may delineator yan. Oo, wala eh. Pagdating mo lang doon sa may kanto na malapit sa upside, doon lang siya papasok doon sa lane nila. Mali yung mga motor. Mali ang entrada nila. Kumbaga, mali yung approach na dito. Wala namang Oo, nasa lubong sila nasa right of way yung tawag dito? Yung BIOS. Pero aminado siya na Nabulaga siya. nabulaga siya dito naman sa mga motorsiklo na Dapat ayusin yan eh. Pero mo So, 4 na motor, itong kumbaga nagkarambola dito. At Oo. yung isang kotse, isang Toyota Vios na may plate number AAT 9462 ay nakatihaya. Kumbaga, nakabaligtad dito. Ang Katihaya. yung mga palawagan lang doon sa mga pupunta ng Katipunan, gagamit ng Bonicerrado, ay huwag na muna ho kayo kumanan pagdating po ng kanto ng Bonicerrado, papunta ng Katipunan, sapagkat sarado muna yon, sapagkat meron pong aksidente na nangyari dito sa lugar na to. Ang inyong kapuso, Rod Begal ng GMA Super Radio, DCW Nagkinikilingan, walang bill product. Saksi sa Double B! Salamat, Rod. Alas 8:22 na po, mga kapuso. Mga lola, mga lolo, kayo ba ay makakalimutin na? Sabi nga ni Bay, nag-uulian na ba kayo? Hirap na ba kayong tandaan ng mga bagay-bagay sa inyong paligid? Yung mga pangalan, may memory problems ba kayo? Ito po, Trust Memo Plus Gold. Ang Memo Plus Gold po isang herbal supplement, may taglay na pure and natural memory enhancing herb na Bacopa muniera. Tumutulong pagbutihin ang nerve impulse transmission sa brain area para panatilihing matalas ang memory at mabawasan ang pagiging ulyanin at makakalimutin. Uminom araw-araw ng Memo Plus Gold, mabibili sa lahat ng Mercury Drug at pangunahing butika nationwide. Para iwas kalimot, mag-Memo Plus Gold, lamang ang may good memory. Alas 8:22. Sa Double B! Nasa linya po natin, Chief Superintendent Leonardo Carlos, spokesperson ng Philippine National Police. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Chief Superintendent Carlos, magandang umaga po sa inyo, sir. Hello. Yes, Sir Mel, magandang umaga mula po kay Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa. Magandang umaga sa inyong lahat. Apo, una-una po naming lilinawin, talaga ho bang may utos ang Philippine National Police, partikular doon sa Cebu Police, na wag mag-release ng mga spot report sa mga medyang gustong alamin kung ano po yung mga nangyayari sa mga krimen doon, Chief Superintendent? Una-una po, wala po akong nakikita o na bagong kautusan o memorandum mula po kay Chief PNP na pinagbabawal o prohibiting the access of the media to spot reports. Apo, so pwede nilang ma-access po yung mga spot report. Tama ho ba yung pagkakaintindi namin, Chief Superintendent? Tama po yan. Maaari po yan at kami po ay reminded to follow the policy on the access to and the release of document security classification. Apo. So natanong nyo na ho ba yung Cebu Police kung bakit ayaw nila, o kung totoo, na ayaw nilang magbigay po ng impormasyon sa pamagitan ng mga spot report sa mga mamahayag o sa publiko, Chief Superintendent?
We will check on that. Ang question ho doon ay sino, papaano, at kung mayroong yung request to do that. I think it's just the manner. Ako ang duda ko dito, it's just the manner of asking and the relationship. Yung rapport. Opo. Baka yun po yung problema lang. Opo. Meron pa ho bang, ano bang proseso para makahingi ng kopya ng spot report ng isang iniimbestigahang krimen o kaso, Chief Superintendent? Opo, hingin lang po yun. Ang una po, ang nagbibigay po niya na nagre-release ay ang Chief of Police o Head of Office o ang kanyang Public Information Officer o ang person. And the way that we release information to the media is through press release, news release, press statement. Now, if the media requests yung pong spot report, that is provided. Okay. O pwedeng kumuha, pwedeng humingi ng kopya ng spot report. Tama po ba 'yon? Tama po, i-request. At sasabihin po na, kasi kung ang nire-request po ninyo ay information, nandun po yan sa binibigay na information ng ating pong hepe o ng ating pong public information officer o spokesperson or his duly authorized personnel. Teka, Chief Superintendent, kasi yung iba hindi lang nagkakasya sa press release. Hindi lang nagkakasya sa police blotter. Baka siguro ang sa pakiwari nila, baka mga limitado mga impormasyong makukuha nila. Dito ho ba sa spot report, para sa kaalaman ng publiko, ano po ba ang mga nakalagay dyan at detalyado ho ba yan tungkol sa isang partikular na kaso na inimbestiga? Nandiyan po nakapaloob yung the basic information of 5Ws and 1A. Opo. So saan nangyari, anong oras nangyari, sino ang mga involved, paano nangyari. At yan po ang ibinibigay po natin sa spot report. Basically, what is written in the spot report, the information in the spot report is also given to the media in a PR, news release. Binibigay po natin yan. Pag nagkla-clarify po kayo, sinasagot. Ngayon, if you request, you say, Sir, pwede mo makita yung ating spot report? Ibinibigay po yan. Hindi po yan isang may tuturing na classified information. Hindi po. The spot report itself, kapag nangyari, hiningi nyo tactical, operational, wala pong classification yan. Opo. So walang pwedeng masabi dito na confidential o baaring makaapekto sa isang iniimbestigahang kaso dahil itong spot report sa pagkakaintindi po natin, parang ito'y isang initial lang na impormasyon dun sa iniimbestiga na kaso. Tama ho ba 'yon? Tama po 'yan. So yung halimbawa yung investigador nagpunta sa scene of the crime, maggagawa siya ng report. Yun na po yung spot report. Tama ba 'yon? Ang nagbibigay po ng spot report ay yung pong hepe. Opo. O yung pong team leader, hindi po yung investigador. Okay. Ayun. Opo. Okay. So, walang pagbabawal pala dito. Walang confidential dito. At hindi ito tinatawag na classified information na pwedeng itago ng mga pulis natin. Hindi po. Available po yan. Sabihan nyo lang po na you want to have a copy of that. And the purpose of having a copy of that. Ano po? And you state the purpose of having a copy of that. Kasi yung sa procedure naman po natin, yan with a good rapport and relationship and identified po, ready po yan binibigay. Ready. Ready po yan binibigay ng mga hepe. Hindi ay kaya nga po ang suspecha ko lang po is it is the manner of how the document was requested. Yun. To whom he or she is addressing the request. Ito po ang tanong natin kasi yung urgency kasi sa pagsusulat ng balita at sa pag-e-air ng balita, kailangan mabilisan. Kailangan pa ho bang gumagawa ng written request para makakuha lang po ng spot report, Chief Superintendent, sir? Hindi po, with our relationship, a simple text and request when it is assessed by the releasing officer, binibigay po natin kaagad yan.
hindi ho yan pinapatagal. Hindi pinapatagal, wala na yan dyan, wala na yung mga ano diyan, mga kung ano ng klase ng procedure na magpapatagal o sinatawag natin na baka may mga red tape pa para mas mabilis na ma-release ang impormasyon, ano po? Hindi po. But, however, Opo. yun nga po sinasabi natin, when it is part of an ongoing criminal investigation, we follow the procedure in the release. Aha. Kaya nga ho, pag hiningi nyo, anong purpose? Kaya kailangan ko itong informasyon na to. Nasa spot report ba yan? Ibibigay ho yan. Ibibigay yung hinihingi po ninyo. Opo, pero kung ang tawag dito, makukompromise ang isang ongoing investigation, isang kaso na maselan, pwedeng hindi i-release yan. May ganun pang pagkakataon po? Meron po, pagparty na po yan ng isang investigasyon. First, the spot report is accessible. Opo. When you ask for it, it happens 1 hour ago, 30 minutes ago, the spot report is available. It is released to the requesting media practitioner. Maliban kung halimbawa po, meron doon na mga impormasyon na baka ang tawag doon makasira sa pagpapatuloy ng sinasagawa pong investigasyon, pwedeng ipagpaliban muna, pero not necessarily tatanggihan kaagad. Tama po yan. Kino-consider po namin yung operational need of yung kapag makaka-apekto sa ongoing follow-up or ongoing investigation or operation. Yan din po yung kaya nga po very clear po yan. What do you need? And if you ask and you tell us the purpose of the objective of getting the copy, it is given to you immediately. Ayun, immediately pwedeng ipakiusap mo lang o kaya naman i-text mo lang, hindi na kailangan dumaan pa sa kung sino-sino po ang request, ano? Hindi, itatama po natin, kanino po nag-request, sino ang may authority to release. Kaya nga po nandun sa policy, sa guidelines. You don't request a copy of spot report to a PO1 who is doing guard duty. Di ba? Nandun po yun. Hingin po ninyo sa hepe. Kung hindi po nandyan yung hepe, nandyan po ang kanyang public information officer or kanyang spokesperson or duty officer in the absence of the chief. Yun po yung otorisado. Doon po tayo humingi doon sa otorisado. Hindi doon sa Sargento de Mesa. Sa Sargento de Mesa, yung access to blatter. And then the Sargento de Mesa will ask, ano po ang need niyo dito sa blatter? If you tell this particular incident, ibibigay po yan ng Sargento de Mesa na naka-duty dahil siya po ang may hawak at pinoprotektahan yung integrity ng blatter. Ayun, okay. At kung spot report naman, hindi yung sagot ng Sargento de Mesa, doon kayo sa Chief of Police o kaya yung deputy niya o kaya yung PIO. Normally po, the conduit po natin is the PIO or the spokesperson po. That is our role to do. Opo. So hindi na kailangan dyan ng freedom of information para lang makakuha ng impormasyon sa kahit blatter, sa kahit spot report o kung ano pa mga impormasyon. Tama po ba yun, Chief Superintendent? Hindi po. We allow access and transparency and availability of this document. Pag sa media po, as again, all you have to do is the chief, the PIO, or the spokesperson. Opo. Yun na po yun. Opo. Walang policy na itago ang spot report o ipagkait ang spot report. Malinaw po yun, Chief Superintendent. Wala ho akong nakita ho. Wala. Kaya nga ho, ako siguro maliit lang po itong nangyari dyan sa Cebu. Tapos naging tinanong sa national. So we have to cite the existing policy and manual. Ayun, okay. Sige po. Sige po. Salamat po. I will be attending a meeting po. Thank you so much po, Chief Superintendent. Salamat po, sir. Mabuhay po kayo. Chief Superintendent Jonando Carlos, spokesperson ng Philippine National Police. Alas 8:37 na po. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryente-tipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya.
Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso. Meron tayong follow-up report sa aksidente sa Boni Serrano. Matindi pa rin ang traffic doon. Yung pong, apat na motorsiklo yun na nakabangga ng isang kotse naman. Rod Vega, kamusta dyan, Rod? Bukod dun sa 4 na motorsiklo, Kuya Melo, meron pa pala, ito nakita ko dito, akala ko nakastop lang itong 3 sasakyan. May nadamay pang 3 bihikulo dito doon. Uy! Kumbaga, Ito na yung video mo. Ito na yung video mo, oh. Papapanood na natin. 4 na motorsiklo yan. Tapos isang adventure, isang Innova, isang taxi. Aroy. At yung nakabaliktad, yung Vios. Ito yung kinakwento sa akin ng taxi driver dito, no? Naka-stop daw sila. Kasama to sa damay, yung taxi niya. Ano ba nangyari? Ang pangalan mo? Ronaldo Evangelista. Naka-stop pa kayo papunta EDSA? Naka-stop kami, papunta kami ng EDSA. Tapos? Ngayon, bigla yung motor, yung kotse, na sa unang parating. Napakabilis niya. Ngayon, nakita ko, paano sa amin, yung way niya. Parang gumagilid sa amin. Ngayon, parang yumuko pa nga ako eh. Ang tinamaan niya una, yung motor sa nakatabi ko. Ngayon, yung motor na nakatabi ko rito. Yun ang tumama sa taxi mo? Oo, yun ang tumama sa taxi. Ngayon, yung mga kasunod na motor, ginilira na niya lang. Pangalan mo ulit? Ronaldo Evangelista. Si Ronaldo Evangelista. So, yung pagtama niya dito sa isang motor, ang ginawa niya, kumbaga sinagasan niya, yung 3 pang motor na kasunod, tapos damay na rin yung 3 pang sasakyan dito naman sa bahaging doon, Boni Serrano. Parang kung titingnan mo yung pinadala mong mga larawan dito, yung video dito, parang ang lala nung aksidente, Rod. Ang nagpalala dito dahil nakataob. Tihaya. Nakatihaya yung kotse. Tapos ang malala pa, matindi lang yung dalo yung trapiko at umaabot na hanggang sa may bahagi ng 20th Avenue yung pila ng sakyan sapagkat sarado pa rin itong way na galing naman dito sa EDSA yung papuntang Katipunan at Marikina. So yung mga kababayan natin na galing Marikina, iwasan nyo na po itong Boni Avenue Boni Serrano area. Saan dadaan? Dahil magkatipunan na kayo kung pupunta kayo ng Quezon City, Katipunan area na. Iwasan nyo nang pumasok dito sa Boni Serrano dahil hanggang ngayon, nandito pa, ang apektado yung palabas, Boni Serrano, palabas ng EDSA, yung ba ang apektado? Apektado yung Boni Serrano, palabas ng EDSA, at yung galing ng EDSA, papasok ng Boni, apektado na rin. Gano'n ba kalapad yung kalsada na yan? 2 lane lang ba yan, Rod? O 4 na lane? Bali, ang pila ko dito, 4 na lane, magkabilaan. Papunta na EDSA, papunta naman dito sa bahagi ng Katipunan. So 2 sa kabila, 2 sa kabila? Oo. Ayun, so 4 lang talaga. Okupado yung lahat na yon? Okupado yung lahat na yun sapagkat yung kotse, nakatihaya pa dito yung sa lane na papuntang Katipunan. Habang ito namang sakyan na aksidente, lalo na itong mga motor ay nandito pa rin sa kalye. Doon naman sa kabilang lane yung papunta naman ng EDSA, Melo. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA Super Radio, DCWB lang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Iwasan nyo na po yan, Boni Serrano na yan, sa tapat ng Campo Aguinaldo, no? Saksi sa Double B! Alas 8:46. Sa Double B! Oras sa buong Pilipinas. Atin pong kinokontak si LTFRB board member, spokesperson Aileen Lisada, Attorney Lisada, no? Sapagkat meron doon na pagkasunduan na. O kaya naman si LTFRB Chairman Martin Delgra. Nagkasundo na raw po ang LTFRB board, yung board ng Land Transportation Franchising Regulatory Board, na para doon sa mga sumasakay sa mga taxi. Yan, ipantay daw ang singil ng mga taxi sa mga transport network company na Uber. Ayon po kay LTFRB Chairman Martin Delgra, pipilitin lang ipantay sa rate ng Uber ang pasahe sa taxi dahil nadedehado umano ang mga taxi driver. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Paano ito?
Ganito nais daw gawin ng board na ipatupad na rin ang tinatawag na running time rate sa mga taxi. Ano po yun? Running time rate sa mga taxi. Maliban sa distansya ng biyahe, ay mayroon ding dagdag singil sa oras o tagal ng biyahe ng bawat taxi. Di ba ngayon, ano lang, metro lang, ayun, may waiting time. Waiting time. Ang naturang rate ay pinatutupad ng Uber at kabilang din sa basihan ng kanilang singil ang lagay ng panahon o anumang bagay na makadaragdag sa distansya o tagal ng biyahe, pati lagay ng panahon. Pati, di ba? Pati yung, kasi nakaranas ka ba ng mag-Uber at saka Grab? Di pa? Di pa? Kasi nagmumotorsiklo ka eh. Saksi sa Double B! Baka magka-counterflow, baka magaya ka dun sa mga nando sa Boni Ayun, Boni Serrano. Yan, no? Teka muna mga kapuso. Hala, sana yung mga taxi, maayos din naman ang kondisyon, di ba? Kaya tinatangkilik yung Uber at sa Grab, ang sabi ng mga tumatangkilik dyan, maganda, mabango ang mga unit nila. Sana sa taxi ganun din, ano? Saksi sa Double B! Ating kakausapin si Attorney Bong Suntay ng Philippine Taxi Operators Association. Attorney Suntay, magandang umaga po sa inyo. Attorney, hello. Ay, magandang umaga, Camelo. Camelo po. Magandang umaga sa inyo. Opo. Nabalitaan nyo na po ito, yung LTFRB board ay ipapantay daw po yung rate na sinisigil ng mga taxi sa mga transport network company. Nakarating na ho ba sa inyo ito, Attorney? Opo, nakarating na ho sa amin. Pero mali ho yata yung pagkakaintindi lang pagka sinabing ipapantay. Sige po. Hindi ho, ang plano ng LTFRB is yung rate computation process. Hindi ibig sabihin parehong rate o pareho yung sisingilin ng mga taxis sa Uber. Opo. Hindi ho ganun yon. Kasi ngayon, ang proseso ng patak ng metro is meron tayong tinatawag na running time. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung running time, yan yung 3 pesos and 50 centavos for every 300 meters. Opo. Ngayon, pagka ang sasakyan naman ay tumigil o humintog o nag-crawl, ibig sabihin, pagka ang sasakyan is running below 5 kilometers an hour, ang pumapatak naman is yung waiting time. Yung waiting time is 3 pesos and 50 centavos. Ganon din. For every 2 minutes. Every 2 minutes. So anong ibig sabihin yan? Okay. Pagka tayo, kunyari, na-stuck ka sa traffic, nandiyan ka kunyari sa EDSA, tapos nun, nagsimula ka sa Krame at umabot ka na kunyari sa Ortigas. At yung Usad Pagong, yung tawag nga ho natin, ibig sabihin nun, kahit umandar ka, basta hindi ka lumalampas ng 5 kilometers an hour, waiting time yung pumapatak. Kaya ho, ang nangyayari ho niyan, yung masyadong maliit yung nangyayari. Kunyari, mga 40 minutos ka na naipit sa taxi. Ang patak ko ng metro is 70 pesos lang. Mababa. Sa current patak, masyadong mababa. Okay. Ngayon, ang tinuturing lang ng LTFRB kasi ang computation ng kagaya ng Uber, hindi ho naghahalinhinan. Ibig sabihin, distance and time consumed. Yun yung computation ng rate. Hindi yung tumitigil yung isa tapos umaandar yung isa. So, ganun ho yung plano ng LTFRB. Hindi ho yung ipapantay. But yung basis ng computation, ay papareho lang. Hindi ho pantay yung proseso ng computation, yung distance and time. Yung hindi maghahalinhinan ho. Ayun, okay. Yung sistema po, sa madaling salita. Yung sistema po, opo. Pero yung rate, hindi po yun ang tinutukoy dito. Hindi ho magkaparehas, opo. Opo, kasi sa inyo ay 3 pesos and 50 centavos per 30 meters na yung running time po yun. 300 per 300 meters. 300 meters. Tapos doon, tapos may waiting time na tinatawag na 3 pesos and 50 centavos for every 2 minutes naman po. Sino bang, in the first place, kayo ba nag-request nito? Kayo mga nasa hanay ng taxi sa LTFRB?
Kami ang request ho namin sana is from 350 kasi 8 years old na ho itong rate natin sa taxi. So 8 years, 8 taon na ho hindi nagbabago. Ito siyempre kung mapapansin ho natin, yung traffic condition ho 8 years ago hindi naman ho kagaya ng traffic condition ngayon. Opo. Yung bilihin din ho, yung cost of living, yung bilihin, yung gasolina hindi rin ho naman magkapareho. Ibig sabihin, mas mababa ho lahat 8 years ago. So, hindi na updated talaga at hindi na realistic yung singilin ho sa taxi. Yan rin ho ang, yan rin ho yung nagiging resulta dahil nga ho, siguro sa hindi kumikita yung driver, hindi ho tayo makakuha ng driver naman na masasabi natin na mahuhusay. Di ba? Parang kunyari ho, meron ho kayong opisina, tapos naghahanap kayo ng empleyado. Pagka masyadong mababa yung sweldong alok mo, hindi ka makakuha ng dekalidad na driver. Na empleyado, di ba? Oo. Parang sa anchor din ho sa radyo, hindi ka makakuha ng yung pinakamagaling pagka hindi yung mataas yung yung sahod, di ba ho? Wala ko kaming comment dyan. Parang gano'n, no? So, kung hindi nagre-rate, hindi kukunin. Opo. Yung parang gano'n, no? Ayun. So okay na sa inyo ito? Okay sa inyo ito? Okay sa inyo? Yung sa amin, no, ang okay ho sa amin is kahit pa paano nasagot ko yung panawagan namin na i-adjust naman yung rate para naman ho may kitain naman ho yung mga driver. So hindi ito yung original na request ninyo pero okay na rin sa inyo itong bagong desisyon ng LTFRB. Kailangan pa ba kukonsultahin kayo dito, attorney? Ang hanay. Well, palagay ko ho naman magkakaroon pa rin ho ng pag-uusap. Nag-uusap na ho kami dati kasi nga ho nag-file kami ng petition for fair increase ho. Kung saan nga hinihiling namin from 350 sana iangat sa 550 yung patak ng metro for every 300 kilometers. Tapos in-explain nga ho namin kung paano yung prosesong computation, yung with regards to yung running time and waiting time. Sabi nga ho nila, ang reaction ho nila Chairman Delga, masyado palang komplikado kasi kasi nagbabago. Pagka umaandar, ito yung patak. Pagka huminto, iba na pala yung patak. So sabi niya, gawin natin mas simple, mas updated. Opo. So ito na yung simple para sa kanila. Mas kikita ba kayo dito kaysa doon sa original na request ninyo o proposal? Hindi pa ho namin na-compute kasi hindi pa ho namin alam kung ano yung rate na gagawin. Ang sinabi lang, di ba, ang pahayag lang is i-adjust nila at gagawing parang yung sa TNV. Pero hindi ibig sabihin ipapantay yung singil. Yung manner of computation lang ipapareho. Yung formula. Yung formula. Tama ho kayo doon, yung formula ho. Pero wala pa doon sa kung magkano, wala pa rin. Opo. Anong gusto nyo? Papantay din kayo doon sa rate nila ng TNC? Well, hindi naman ho namin gustong ipapantay. Kagaya ho, di ba, meron kasi dapat discrepancy yan dahil ang sinasabi nga ng TNV's premium service sila, kami naman parang budget service. Kaya, yun. Pag sinabi mo bang budget, inferior ang service ninyo, ganun ba yun? Hindi ho, mas mura. Parang sumakay ka lang sa Cebu Pacific. Parehong aeroplano, pero, di ba? Hindi kasi ang issue, attorney, ang issue kasi ngayon, ito tanggapin na natin to. Ito sinasabi ng marami. Pag yun daw mga Uber sa Grab, yung mga TNC natin, mas maganda raw, mas mabango, mas bago, mas reliable kaysa sa mga taxi. At saka yung serbisyo, yung mga driver, mas ayos. Pasintabi sa iba ha. Ito naman ang napupuna lang nila. Ano ba ang kapalit naman doon sa binibigay sa inyo ngayon ng LTFRB in terms of service, kayong mga nasa linya ng taxi? Okay, ganito doon ho sa 27,000 taxis sa Metro Manila, 70% po niyan single unit operator, 30% fleet operator. Ibig sabihin mas madaming single unit operator sa fleet operator. Ang nasahanay ho ng asosasyon namin
yung mga fleet operator, yung mas maliit na porsyento. Now, pangit naman ho siguro sabihin ay hindi, mga taxi bulok. Parang masakit ho yun dahil hindi naman ho siguro lahat. Opo. Kasi then sasabihin ko, siguro dapat punta kayo sa garahe namin nung mga fleet operator para makita nyo yung unit namin, kung bulok yung unit namin o hindi. Di ho ba? Kasi pangit rin ho sabihin, lahat ng driver walang kwenta. Kasi meron naman din ho driver na mahuhusay. Unfair ho, di ba? Parang hindi ho naman tama. Pero totoo ho yun, dapat talaga i-improve yung service. Correct. And yun naman ho siguro yung nais i-address ng LTFRB. Kagaya ho nang nabanggit ko, siguro ho, kasi maaari rin, kaya rin na-deteriorate yung serbisyo o yung service na ibinibigay ng ibang driver dahil nga sa nangyari na 8 taon na silang walang pagtaas sa kita. Ayun. So yung the kind of service and the kind of driver na nakahire mo, nakukuha, hindi na rin yung dekalidad yung nangyayari. Kasi hindi na kaya nung yung kanilang sinisingil sa pasahero, hindi kaya yung kita. Opo. Na-improve ang Kagaya service nila. Okay. Nung nagsimula ho ako sa taxi nung 1989, meron ho kami mga driver college graduate. Kasi ho, yung kita sa taxi, mas malaki kaysa sa sweldohin mo sa minimum wage. Oo. So, madami ho dati na college graduate o college level na nag-a-apply na taxi driver. So, medyo mas mahusay ho. Pero ngayon, napag-iwanan na ho yung kita ng taxi driver doon sa possible minimum wage. So, hindi ka na maka-expect na may mag-a-apply pa sa yung college level o kaya college graduate na driver. Ayun. So, ano pala yun? May kaugnayan pala yung kita sa serbisyo. Sa kaso ng serbisyo. Sa palagay ko, siyempre parang mali ho, di ba? Parang mali sabihin, ganun ba yun? Yung pag mataas yung kita, mas maganda yung serbisyo. Yung kagaya mo sabi ko, pagka meron ho kayong kumpanya, nag-hire kayo ng arkitekto, o nag-hire na lang kayo ng abogado, hindi ho ba't mas magaling, minsan yung mas magagaling, mga dekalidad, may pangalan na abogado, mas mahal ho yung singil kaysa dun sa wala. Oo nga. Kayo... Ganon din ho yung doktor, di ba? Pagka yung doktor, yung makuhusay, may mga pangalan, mas mahal maningil kaysa dun sa wala. Di ba? Oo. Ayun. Ay, attorney kayo, mahal ba kayo sumigil? Nagpa-practice ba kayo ngayon, attorney? Nagpa-practice pa ba kayo? Hindi ho, nag-concentrate na doon tayo sa negosyo, sa mga iba-ibang negosyo. Sige po, Attorney Suntay, salamat po sa panahon nyo, ha? Opo. Thank you so much po, Attorney Bong Suntay ng Philippine Taxi Operators Association, mga kapuso. Saksi sa Double B! Wala na tayong oras, Salamat na marami, mga kapuso. Ako po ang inyong lingkod, Melo Del Prado. Ito po ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan.